Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Rosa, isang asawa, isang nanay, pero isa ring makasalanan. Hindi ako sanay magsalita ng ganito. Pero ngayong gabi, kailangan ko nang aminin, kahit sa inyo man lang, ang bigat na ilang taon ko nang dinadala. May asawa akong si Ramon. Mabait, tahimik, masipag. May 3 kaming anak, si Carlo, si Mika at si June. Sa mga litrato, mukha kaming masaya. Sa mga handaan, buo kami. Pero sa ilalim ng ngiti ko, may lihim na paulit-ulit na kumakagat sa konsensya ko. Tuwing linggo, sabay-sabay kaming kakain. Si Ramon, magbibigay ng ulam. Oh, Carlo, dagdagan mo pa yan, sasabihin niya. Parang walang mali sa mundo. Si Mika matatawa at magkukwento tungkol sa school. Si June naman, abala sa laruan. At ako, kunwari kalmado, pero ang loob ko parang hinahagod ng pangamba bawat minuto. Kilala niyo ba yung pakiramdam na tila may pader sa gitna ng bahay? Walang nakakahalata, pero ramdam mo sa hangin. Ganon ang nararamdaman ko sa tuwing titingnan ko si Carlo. Mahal na mahal ko siya, pero sa bawat pagtingin, may tanong na lumulutang hanggang kailan ko pa maitatawid ang kasinungalingang ito? Ito ang totoo, hindi anak ni Ramon si Carlo. Sa unang beses kong banggitin ito ng malinaw, parang may biglang gumaan sa dibdib ko. Pero kasabay nun, para ring may salamin na nabasag sa loob ng bahay namin. Kasi kapag may lamat, kahit anong ayos mo, halata pa rin. At kapag may lamat, laging may pangamba na balang araw, tuluyan na itong mababasag. Bago pa ako ikasal kay Ramon, may isang tao na hindi ko tuluyang naiwan, si Victor, ang unang lalaking minahal ko. Magaling siya magsalita, marunong makinig. At sa isang gabing hindi ko napigilan ang puso ko, nagkita kami. Walang sayawan, walang alak, walang drama. Isang mahabang usapan lang na napunta sa isang desisyong hinding-hindi ko na mababawi. Kinabukasan parang normal lang, tumuloy ang kasal. Tinupad ko ang dapat, pero may iniwan yung gabing yon. Isang lihim na humaba ang anino hanggang ngayon. Sabi ko sa sarili ko noon, tama na, titigil na ako. Magsisimula akong muli, pero may paraan ang buhay ng pagbabalik ng mga bagay na buong akala mo ay naiwasan mo na. Ang dali sanang sabihin na duwag lang ako. At oo, siguro nga. Pero higit pa ron, pinili kong manahimik para protektahan ang mga anak ko. Si Ramon ang nagpalaki kay Carlo. Siya ang nagpaaral, nag-asikaso kapag may lagnat, naghintay sa gate tuwing uwian. Sa bawat taon na dumaan, mas lalong naging totoo sa akin na si Ramon ang tatay, hindi dahil sa dugo, kundi sa araw-araw na pagkalinga. Kaya tuwing naiisip kong sabihin ang totoo, may bumubulong sa loob ko. Rosa, kung sisirain mo to, anong mangyayari kay Carlo? Kay Mika, kay June, kay Ramon na walang alam at puro kabutihan lang ang ibinibigay. Hindi naman ako bulag. Napapansin ko rin ang mga tingin ng mga kapitbahay. May magkukwento sa tapat ng tindahan, ang gwapo ni Carlo, no? Iba ang tindig. May maririnig akong sagot, parang hindi kamukha ni Ramon. Yuyuko ako, magpapatuloy sa paglalakad. Magpapanggap na wala akong narinig. Pero sa gabi, habang nakapikit, umaalingaw-angaw yung mga salita. Parang may mabigat na dumidiin sa puso ko. May mga araw din na si Carlo mismo ang nagtatanong, parang biro. Ma, kanino ba ako nagmana? Bakit parang iba ilong ko kay Papa? Tatawa ako ng konti. Sa lolo mo siguro, sagot ko. Sabay ayos ng buhok niya at iiwas ang tingin. Kung tatanungin niyo ako kung mahal ko si Ramon, o mahal ko siya. Pero may mga bagay sa buhay na hindi natatapos sa salitang mahal. May kasunod pang tapang, loyalty, at pagpili araw-araw. At doon ako madalas bumibigay. Kapag nagbibigay siya ng sweldo at sasabihin, Rosa, ito para sa tuition, napapailing ako ng palihim. Kasi parang hindi lang pera ang inaabot niya. Para bang tiwala, buong buo, na lagi kong tinatanggap gamit ang isang kamay,
Samantalang yung isa, mahigpit na nakayakap sa sikreto ko. Matagal na yon, pero hindi ko makalimutan. Isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala ang numero. Pagbukas ko, boses ni Victor. Simple lang ang sinabi niya, "Kumusta ka?" Ang dali sanang ibaba ang tawag. Pero ang totoo, namiss ko yung dating ako bago ako naging asawa at nanay. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa alaala ng sarili kong nawala. Ayos lang, sagot ko. May pamilya na ako. Tahimik siya saglit. Alam ko, sabi niya, pasensya na. Noong gabing yon, mas lalo kong naramdaman yung linya sa pagitan ng dalawang buhay, yung dating ako, at yung Rosang pinili ang tahimik na sakripisyo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang ilang tanong. Paano kung sinabi ko agad kay Ramon noon pa? Paano kung pinili kong huwag ituloy ang kasal? Paano kung naging tapat ako kahit masakit? Pero hindi na paano kung ang hawak ko ngayon. Ang hawak ko, paano na? Paano na kapag may nakaamoy sa lihim? Paano na kapag may nagtanong ng direkta? Paano na kapag si Carlo mismo ang humarap sa akin at nagsabing, "Ma, sabihin mo ang totoo"? Bakit nga ba? Kasi ramdam kong malapit na ang araw na yon. Hindi ko maipaliwanag, pero may mga senyales. Mas madalas ang tanong ni Carlo tungkol sa family tree. May project sila sa school tungkol sa medical history. At may mga tao sa lumang buhay ko na unti-unti na namang sumusulpot. Hindi ko sinasabi to para kaawaan niyo ako. Sinasabi ko to kasi baka may ibang Rosa na katulad ko. Nagkamali, pero nagmahal. Natakot, pero nagsikap pumawi sa araw-araw. Kung nandyan ka man, sana marinig mo to, hindi ka nag-iisa. Pero kailangan mong harapin ang ginawa mo, kasi kahit gaano pa kaliit, lalong lumalala ang lamat kapag hindi inaayos. Rosa, tandaan mo to, hindi ka masamang tao dahil nagkamali ka, pero magiging masama ka kung pipiliin mong manatili sa kasinungalingan habang may nasasaktan. Sa bawat hapunan, sa bawat yakap ni Ramon kay Carlo, may pagkakataon kang pumili. At sa gabing ito, unang beses kong pinili ang katotohanan kahit sa boses lang muna. Sa isang gabing hindi ko napigilan ang aking puso. Nagbunga ang lihim na ito na hanggang ngayon ay sinusunog ang kaluluwa ko. At ngayong nasabi ko na, parang huminga ang dibdib ko. Konti lang, pero ramdam. Hindi ko pa alam kung kailan at paano ko haharapin si Ramon at si Carlo. Pero alam kong parating na ang sandali na hindi ko na matatakasan. At kapag dumating yon, kailangan kong maging handa. Kayo, kung nasa sitwasyon ko kayo, pipiliin niyo bang manahimik para manatiling buo ang imahe ng pamilya? O sasabihin niyo ang katotohanan kahit pwedeng mabasag ang lahat? Ito ang simula. At ang susunod, doon na magsisimulang gumalaw ang mga taong mahal ko, laban sa lihim na ako ang gumawa. Matapos kong ikwento ang bigat na itinatago ko, dumaan ang mga taon na akala ko'y ligtas na ako. Tahimik ang bahay, maayos ang takbo ng buhay, at si Ramon ay walang kamalay-malay. Pero habang lumalaki si Carlo, unti-unting lumalabas ang mga palatandaan. Hindi na ito tungkol sa konsensya ko lang, kundi sa mga matang nakapaligid sa amin, handang magtanong at magduda. Tuwing may pagtitipon, laging may bulungan. Ang guwapo ni Carlo, parang artista, may magsasabi. Pero agad susunod ang tanong na parang kutsilyo. Pero kanino kaya nagmana? Parang hindi kay Ramon, no? Doon ako napapahinto. Pilit kong kinukubli ang kaba, iniiba ang usapan sa ibang bagay. Pero habang tumatagal, mas ramdam kong hindi lang ako ang nakakakita ng pagkakaiba. Ang buong paligid nagsisimula ng maghinala. Minsan, sa palengke, may lumapit sa akin. "Rosa, ang gwapo ng anak mo." Pero parang iba, hindi hawig kay Ramon. Tumawa lang ako, kunwari wala lang. Pero sa pag-uwi, halos mabasag ang loob ko. Kasi bawat biro nila, parang kutsilyo na dumidiretso sa sikreto ko. Si Carlo mismo, nagsisimula ng magduda. Habang mas nagiging pino ang kanyang features, mas nagiging malinaw din ang kanyang mga tanong. "Ma, bakit iba ang ilong ko kay Papa? Bakit parang hindi kami magkamukha?" Nginingitian ko siya, pilit na pinapakalma ang boses. "Sa lolo mo siguro, anak." Dun ka nagmana, pero sa loob-loob ko, nanginginig ako.
Kasi sa bawat tanong niya, alam kong hindi magtatagal, siya mismo ang hahanap ng sagot. At kapag dumating ang araw na yon, wala na akong maitatago. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa salamin, para bang sinusuri ang sarili. Nakita kong kumunot ang noon niya at bumulong. Bakit nga ba parang hindi ko kamukha si Papa? Parang kinurot ang puso ko. Gusto kong isigaw ang totoo, pero nanahimik ako. Pinili kong lunukin ang sarili kong luha. Habang pinagmamasdan ko si Carlo, hindi ko mapigilan ang pangamba. Ang mata niyang may kislap ng yabang, ang ngiti niyang may lambing pero may tapang. Lahat iyon si Victor. Hindi ko na kailangan ng larawan niya. Buhay na buhay siya sa anak kong lumalaki sa harap namin. Minsan, nadadala ako ng alaala. Nakikita ko si Victor sa gilid ng kalsada, parang multong sumusunod sa bawat hakbang ni Carlo. Hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero ramdam kong hindi pa rin ako pinapakawala ng nakaraan. Hindi ko malilimutan ang gabing yon bago ang kasal. Ang tawag ni Victor, ang pakiusap na huling pagkikita. Dapat tinanggihan ko, pero hindi ko nagawa. Sa ilalim ng ilaw sa kalsada, nakatayo siya, suot ang pamilyar na ngiti. Rosa, sambit niya, bago ka mawala, hayaan mo akong makita ka ulit. At bumigay ako. Isang gabing hindi ko dapat pinili, pero pinili ko. At iyon ang naging simula ng kasalanang dala ko hanggang ngayon. Hindi lang kapitbahay, kundi pati kamag-anak may nasasabi. Isang tiyuhin ang nagbiro habang nag-iinuman. Si Carlo, parang may kahawig na hindi kay Ramon. Napangiti lang ako, pero sa loob ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nararamdaman ko, unti-unti nang may nakakabit ng mga piraso ng palaisipan. At kapag nabuo nila ito, wala na akong maitago. Sa baryo, ang mga tingin ng tao ay parang mga matang sumusuri. Kahit simpleng komento, ramdam ko na may laman. Magaling mag-basketball si Carlo, parang hindi mana kay Ramon. Mga salitang para bang wala lang sa kanila, pero para sa akin parang bubog na itinataga sa dibdib ko. Kapag nakikita ko si Ramon na nakaupo sa hapag, maayos na nagbibigay ng pagkain sa mga bata, para akong dinudurog. Siya ang tunay na nagpalaki kay Carlo, walang alinlangan. At ako, nakaupo lang, bit-bit ang lihim na kay daling magwasak ng lahat. Isang gabi, dumating si Ramon mula sa trabaho. Rosa, kumain ka na ba? Tanong niya. Nginitian ko siya, pero sa loob, gusto kong umiyak. Kasi alam kong ang bawat kabutihang ipinapakita niya pwedeng maglaho kapag nalaman niya ang totoo. Tuwing matatawa si Carlo, may halong saya at sakit ang nararamdaman ko. Kasi sa bawat hagihik niya, parang si Victor ang bumabalik. At sa bawat halakhak na yon, mas napapalapit ako sa bangin na kinatatakutan kong mahulog. Kaya eto ako ngayon, muling humihinga ng mabigat habang nagsasabi ng totoo. Kahit sa inyo lang. Hindi na ito basta konsensya. Ito ay takot sa katotohanang unti-unti nang nagiging halata sa iba. At sa oras na yun dumating, hindi na ako makakatakas. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo bang manatiling tahimik, umaasang walang makakahalata? O haharapin niyo ang posibilidad na magiba ang buong pamilya para lang sa katotohanan? Dumating ang gabing matagal kong kinatatakutan. Tahimik ang buong bahay. Si Ramon ay mahimbing nang natutulog at ang mga bata ay kanya-kanyang kuwarto. Pero ako, gising pa rin. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone. Paulit-ulit kong tinititigan ang numero ni Victor. Sa huli, hindi ko napigilan. Pinindot ko ang tawag. Sa ikalawang ring, sumagot siya. Rosa, mahinang sabi niya. Para bang bumalik ako sa nakaraan? Victor, tama na. Hindi na pwede. Hindi pwedeng malaman ni Ramon, lalo na ni Carlo na siya ang anak mo. Nanginginig ang boses ko. Puno ng kaba at panghihinayang. Tahimik ang kabilang linya. Pero bago pa man siya makasagot, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita si Carlo. Nakatayo siya, nanlalaki ang mga mata, hawak-hawak ang pinto ng kwarto. Halos mahina, pero may pagkabigla. Ano to? Hindi ako anak ni Papa.
Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Gusto kong itanggi, gusto kong gumawa ng palusot. Pero sa mga mata ng anak ko, alam kong huli na. Narinig niya ang lahat. Carlo, sabi ko, mabilis kong ibinaba ang cellphone. Lumapit ako sa kanya. Nanginginig. Anak, makinig ka muna sa akin. Oo, mali ako. Pero tandaan mo, si Papa ang nagpalaki sa'yo. Siya ang totoong ama mo, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal. Umiling siya, umatras, para bang tinataboy ako. Bakit mo tinago, Ma? Bakit mo ako niloko? Gusto kong yakapin siya, pero tumalikod siya. Ang sakit makita ang anak kong parang biglang nawasak ang pagkatao. At bago pa man ako muling makapagsalita, narinig ko na may ibang tao sa pasilyo. Si Ramon. Nakapamewang sa pintuan, nanlalalim ang mga mata. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong, wala, tahimik lang. Pero ang katahimikang iyon ay mas mabigat kaysa kahit anong salita. Ramon, mahina kong sambit. Halos lumuhod na ako sa harap niya. Patawarin mo ako, pero hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya kay Carlo, na ngayon ay halos lumuluha na. At sa mga sandaling iyon, ramdam kong gumuho ang lahat ng taon na pinaghirapan naming buuin. Totoo ba talaga? Boses ni Carlo, nanginginig. Hindi ako anak ni Papa? Hindi ko na kayang magsinungaling. Oh, Carlo, pero sana maintindihan mo. Mahal ka ni Papa higit pa sa sarili niya. At ako, nagkamali ako. Pero hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Naramdaman kong tumalikod si Ramon. Walang salita, naglakad siya papunta sa sala. Parang bawat hakbang niya ay martilyong tumatama sa puso ko. Gusto kong habulin, pero natigilan ako sa mga luha ni Carlo. Hindi ko alam kung sino ang uunahin ko. Si Carlo, na ngayoy basag ang tiwala sa akin, o si Ramon, na tahimik na naglalakad palayo dala ang bigat ng pagkakanulo. Para akong nasa gitna ng dalawang apoy na pareho kong nilikha. Anak, yakap ko kay Carlo, kahit pilit niyang tinataboy ang kamay ko. Hindi ko sinadya na saktan ka. Ginawa ko lang ito para protektahan kayo, para manatiling buo ang pamilya natin. Proteksyon! Sigaw niya. Hindi mo ba naisip na mas lalo mong sinira ang pagkatao ko? Ma, hindi ko alam kung sino ako ngayon. Ang mga salitang iyon, parang kutsilyong paulit-ulit na binabaon sa dibdib ko. Mula sa sala, narinig kong umupo si Ramon. Walang ingay, walang galaw, ni hindi ko maramdaman ang galit niya. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil sa loob ng katahimikan niya, ramdam kong unti-unti siyang nawawasak. Lumapit ako, nanginginig. Ramon, sabihin mo man lang na galit ka. Sabihin mo man lang na nasasaktan ka. Huwag kang manahimik. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang lalaking dati kong inaasahan, ngayon parang banyaga na. Hindi siya sumigaw, pero ang mga mata niya puno ng tanong na alam kong wala akong kayang sagutin. Walang sumunod na salita. Si Carlo, pumasok sa kwarto niya, iniwan akong luhaan. Si Ramon, nanatiling nakaupo, walang sinabi. At ako, naiwan sa gitna, parang winawasak ng sariling kasalanan. Hindi ko alam kung paano kami babangon mula rito. Pero isang bagay ang malinaw, ang lihim na itinago ko ng matagal, sa wakas, sumabog. At ngayon, lahat ng mahal ko nagdurusa. Matapos ang gabing iyon, hindi ko alam kung paano ako tatayo muli. Nakita ko si Ramon, na dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaupo. Maputla ang mukha niya, parang binura ang lahat ng kulay at sigla. Ang mga mata niyang dati puno ng malasakit, ngayon ay malamig, puno ng sakit at pagtataksil. Walang salita. Walang pasigaw na tanong, tahimik lang siyang naglakad papunta sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay parang pagputol ng tali na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa bawat tunog ng kanyang paa sa sahig, naramdaman kong isa-isang nagbagsakan ng lahat ng alaala namin, ang unang halik, ang kasal, ang tawanan ng mga bata. Lahat ng iyon, ngayon, parang abo na lang na tinatangay ng hangin. Ramon, mahina kong tawag.
Gusto kong habulin, gusto kong hawakan ang braso niya at ipaliwanag. Pero nanigas ang katawan ko. Wala akong lakas. Hinayaan ko siyang lumabas ng pintuan na parang multong hindi ko na kailanman mahahabol. Si Carlo naman, dumiretso sa kanyang silid. Mariin niyang isinara ang pinto at narinig ko ang pagbagsak ng kandado. Ang tunog na yon, mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Para bang sinelyuhan niya ang dingding sa pagitan naming mag-ina. Mula sa likod ng pinto, narinig ko ang pag-iyak niya. Hindi siya humahagulgol, kundi iyak na pilit niyang pinipigil, isang iyak na puno ng galit at pagtataka. Sino ba talaga ako? Iyon ang mga salitang umalingaw-ngaw sa isip ko, kahit hindi niya diretsyong sinabi. Ramdam ko. Naririnig ko mula sa katahimikan ng kanyang pag-iyak. Gusto kong katukin ang pinto. Gusto kong isigaw na mahal ko siya, na kahit hindi si Ramon ang ama niya, hindi nagbabago ang dugo ng pagmamahal ko sa kanya. Pero nanatili akong nakaluhod sa labas, parang estrangherang hindi niya kayang papasukin. At ako, nananatili sa gitna ng sala, halos mawala ng lakas ang mga tuhod. Bumagsak ako sa sahig, hawak ang dibdib kong tila pinipiga ng isang kamay na hindi ko makita. Ang bahay na dati puno ng halakhakan, ngayon ay parang sementeryo ng mga alaala. Ako si Rosa, sambit ko, habang ang mga luhay tuluyan ng bumuhos. Isang inang sumira sa sariling pamilya. Pinili kong manahimik para manatiling buo kami, pero sa huli, ako rin ang naging dahilan ng pagkawasak. Ang mga palad ko nakalapat sa sahig. Ramdam ko ang lamig ng kahoy, ang panginginig ng katawan ko, at ang bigat ng katahimikan. Para akong sinasakal ng sariling kasalanan. Gusto kong habulin si Ramon. Gusto kong kumatok sa pinto ni Carlo at ipaliwanag pa. Gusto kong sumigaw, humingi ng tawad, yakapin silang dalawa at iparamdam na mahal ko sila higit sa lahat. Pero ang bigat ng ginawa ko ay parang pader na naghihiwalay sa akin at sa kanila. Kahit anong pilit kong abutin, hindi ko magawa. Ang mga kamay kong dati nagbibigay ng yakap, ngayon ay tila may lason sa kanilang paningin. Naalala ko ang mga gabing inaakay ko si Carlo noong bata pa siya. Ang mga pagkakataong hinahaplos ko ang noo ni Ramon kapag siya'y may lagnat. Lahat ng iyon, ngayon, parang mga illusion na lang. Kasi sa sandaling ito, wala na akong puwang sa buhay nila. Tahimik ang buong bahay. Wala na ang mga tawanan, wala na ang kwentuhan. Ang naririnig ko lang ay ang pagtibok ng puso kong halos pumutok at ang tunog ng luha kong tumutulo sa sahig. Minsan, inakala kong mas pipiliin kong mamatay na lang kaysa humarap sa ganitong eksena. Pero naroon pa rin ako, humihinga, pinaparusahan ng bawat segundo. Ang katahimikan ay naging kulungan at ako ang bilanggo. Sa katahimikan, tinanong ko ang sarili ko kung kayo ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo ba ang kasinungalingan para manatili o ang katotohanan kahit masakit? Nasa ganitong pag-iisa ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Pinahid ko ang luha ko at tiningnan ng screen. Isang mensahe. At sa pangalan pa lang, nanlamig na ako. Victor. Binuksan ko at ang mga salita'y parang matalim na kutsilyo. Handa na akong magpakita kay Carlo. Nabitawan ko ang cellphone sa sobrang gulat. Bumagsak ito sa sahig at ang tunog ng pagkakahulog ay parang paghuhusga ng langit sa akin. Pinulot ko ito nang nanginginig ang mga kamay at muling binasa ang mensahe. Hindi ako nagkamali. Totoo yon, parang biglang umikot ang paligid ko. Kung gumuho na ang mundo ko kanina, ngayon ay para nang pinunit ang natitirang lakas ko. Kasi alam kong hindi pa tapos ang bangungot na ito. Mas lalo palang magsisimula. Naramdaman kong muli ang pangungulila. Sa kabila ng lahat ng kasalanan, may bahagi ng puso kong kinabahan na parang may muling nabuhay na damdamin para kay Victor. Hindi ito pagmamahal na katulad ng dati, kundi halo ng takot at pananabik. Takot dahil baka tuluyang maagaw niya si Carlo sa akin. Pananabik dahil sa isang iglap, may boses mula sa nakaraan na muling kumakatok sa pintuan ng buhay ko. Ano ang gagawin ko? Pababayaan ko ba siyang lumapit kay Carlo?
O pipigilan ko? Kahit ang kapalit ay mas lalong pagkamuhi ng anak ko sa akin. Humagulgol ako, hawak ang cellphone na para bang mababasag sa higpit ng kapit ko. Ang mga luhay bumuhos ng tuluyan. Ang lihim na matagal kong pinaglaban na itago, ngayoy may kasunod pang bagyo. Ako si Rosa, isang inang nagkamali, isang asawang nagtaksil, at ngayon, isang babaeng unti-unting nawawala ang lahat ng mahal niya. At kayo, mga tagapakinig, kung kayo ang nasa posisyon ko, pipiliin niyo bang patuloy na magsinungaling para protektahan ang iniingatan niyong imahe? O haharapin ang katotohanan kahit ito'y magdala ng pagkawasak at sakit? Ang lihim ay nabunyag at ang susunod. Isang mas malaking bagyo ang paparating. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.